Nagle-lecture yung teacher nyo. Kayo namang mga magkakaklase, todo pakinig. Kasi sabi ng teacher mo, may quiz daw pagkatapos ng lesson. Habang nakikinig kayo, biglang may umalingasaw. Sobrang baho. Nakita mo yung mga kaklase mo nagtatakip na ng ilong. Pati ikaw napatakip na rin kasi hindi mo na makaya. Maya-maya umabot na sa harapan. Naamoy na ng teacher mo yung mabahong amoy. Napahinto siya sa pagtuturo. Tapos tinanong niya kung may naaamoy ba kayong mabaho. Yun na, nagsimula nang magsigawan yung mga kaklase mo. Tapos tinuturo nila kung saan nila banda naaamoy yun. Pagtingin mo sa isang sulok, nandun yung isang mong kaklase. Tahimik, natataranta. Pinatayo kayo ng teacher mo para malaman kung saan nanggagaling yung amoy. Tapos yung kaklase mo na yon, hindi siya tumatayo sa inuupuan niya. Ayun na, alam niyo na. Hindi niya napigilan. Lumabas na yung dapat lumabas. Hindi na natuloy yung quiz niyo. Ang ginawa ng teacher mo, pinalabas siya, pinapunta sa CR, at diniretso na ng pag-uwi. Kayo naman nagchichismisan, nagtatawanan, kasi ang laki-laki niya na pero hindi niya pa rin napigilan. Kinabukasan, inabangan niyo kung papasok siya. Katulad ng inaasahan, hindi nga siya nagpakita. Hanggang sa lumipas ang mga ilang araw, wala pa rin. Kaya akala niyo, magda-drop out na siya. Pero pagkatapos ng isang linggo, bigla siyang pumasok. Parang walang nangyari. Pilit niyang binabago yung mga alaala. Pilit niyang gustong makabawi. Yun nga lang, kahit anong gawin niya, nakatatak na sa pangalan niya yung alaala na yun. At sa tuwing mababanggit yung pangalan niya, isa lang yung naaalala niyo, yung mabahong pangyayari na yun. Yun na naman talaga eh. Mas madali nating naaalala yung mga tao dun sa mali nilang nagagawa. Katulad ngayon, gumawa ka ng napakaraming tama, magkamali ka lang ng isang beses, yun na yung maaalala nila sa'yo.